Breaking news po mga kababayan. Nako po, dito, Aling Marie, nagsalita na. May pasabog dito sa pagbanaw ni Mima Alicia na isang pro-BBM vlogger. Gaano ba kabastos ang bibig ni Mima Alicia? Ito po ang sinasabi ng mga taga-suporta ni Tatay Digong at Sara Duterte. Gaano ba ang pagmumura na lumalabas sa mga bibig niya kung bakit hanggang ngayon yung mga taga-suporta ni Tatay Digong ay tila siesta, tila masaya. Ito po yung hanggang ngayon hindi matapos-tapos na debate. Aling Marie, nagwawala sa galit, mga kababayan. Makikita natin ano ang kanyang reaksyon dito sa pagpapatumba kay Mima Alicia nung nakarang araw. Mga kababayan, meron na pong resulta ang kapulisan. Kitang-kita sa CCTV ang mga salarin na pumaslang kay Mima Alicia. Yung mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan na pinasok sa bahay at doon pinagbababaril, fake news pala yun. Ang sinabi ng kapulisan, mga kababayan, doon pa lang sa gate ng kanilang bahay nang magpaparking ng kanilang sasakyan, bagong bili yung sasakyan, mga kababayan. Doon pa lang, mga kababayan ko, inabangan na ng riding in tandem. At bago mangyari yan, meron na pong mga nagko-comment na wag ka nang umuwi ng bahay dahil meron nang umaali-aligid na riding in tandem. Huwag ka nang umuwi. May babala na, mga kababayan. So dito talagang sabi kasi ng mga loyalista, mga vlogger na iniiba yung naratibo na dahil daw sa politika. Pero marami pong naniniwala na hindi politika ang dahilan na ito. Bali-balita po, tila ang ginagawa ng mga vlogger ng loyalista, ng mga pro-BBM o Mimi M vlogger, sinasabi nila na EJK daw. Naku po, mga kababayan ko, ito na naman tayo. Kung kani-kanino na naman binibintang itong nangyari kay Mima, hindi pwedeng personal na dahilan ito. At talakera kung sino-sino ang binibintangan niya. Turo ng turo. So ngayon, mga kababayan, bago ko ipakita si Aling Marie na galit, talagang pinagtatanggol si Mima. May nag-comment pa, gagawin daw santo ito. Naku po, mga kababayan, gagawing santo si Mima. Di ba kay Kian nun, ginawang santo. Si Mima, isang bayani, isang santo. Yan yung mga nagko-comment, mga kababayan na loyalista. Gagawing santo o bayani si Mima. Ang ikinagagalit ng mga loyalista, mga kababayan, bakit hindi daw ipanalangin si Mima? Ipagdasal na lang daw dahil patay naman na daw ito. Pero yung mga nagmamahal kay Tatay Digong, mga kababayan, hanggang ngayon, yung mga komento, may heart pa nga may natutuwa. Bakit? Doon sila, saan nang gagaling yung kanilang mga kwento? Bakit tila natuwa sila? Eto, mga kababayan, meron akong papakita sa inyo. Bakit, di ba, minsan, pagka pumapanaw yung tao, ay, sayang ang bait-bait niya. Ay, mabait na tao yan. Ipagdasal natin o ipanalangin natin na maging mapayapa siya sa kung saan man siya. Pero dito sa mga komento, ang daming natuwa. Bakit kaya, mga kababayan? So dito may pasabog si Miko Pugay. Ito po, mga kababayan, bago natin ipakita yung pasabog ni Aling Marie. Ito po, mga kababayan ko. Naku, magugulat po kayo. Ito po. Tignan nyo po, ganito ba ang diskurso? Bastos, halaka, mga kababayan ko. Ito po, ganito agad ang bungad ni Mima Alicia sa video. Halatang galit na galit habang inilalahad ang kanyang mga saloobin.
Sa kabuuan ng kanyang pahayag, sunod-sunod siyang nagmura at gumamit ng mga maaanghang na salita laban kay kina VP Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga DDS. Tinawag niya silang mga magnanakaw. Kinukwestiyon ang mga biyahe ni VP sa ibang bansa. Tinatalakay ang legal team ni dating Pangulong Duterte at ang kaso sa ICC at nagbanggit din ng sarili niyang mga hinala tungkol sa mga umano'y paggalaw ng pera na sinabi rin niyang sarili lamang niyang pananaw at hindi niya inaangkin ang katotohanan. Iyan ang kabuang tono at nilalaman ng video. Ito po mga kababayan, panoorin niyo po ang kabuang video ni Mima. Nako po. Ito po. Putang ina Ayan mga kababayan, bungad pa lang. ninyong lahat. Oo. Tang ina mo Sara, tang ina mo Digong, tang ina nila. Nilang mga magnanakaw. Ay, ano yung sabi mo? Tang ina, sabi niya nung April, magtipid daw tayo. Putang inang magtitipid, tapos ikaw nandyan ka na naman sa Dahig na Netherlands. Ang ina mo, sininiloloko mo? Gago ka pala eh. Alam niyo mga minamahal, kung nagagalit ang mga putang inang DDS na to, kakamura ko, deserve niya din naman yan eh. Di ba minura niyo si PBBM before? Ano yung sabi ninyo? Oo, di ba? Minumura ninyo, putang ina kung ano-ano. Eh ngayon, putang ina ninyong lahat. Oo. Oh, ayan mga kababayan, dyan pa lang, isang malutong na mura ang natanggap ng mga DDS, ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Minura niya lahat ng mga taga-suporta ni Tatay Digong at Sara. Pinagmumura, malutong na mura, mas malutong pa sa 1,000 na bago. So dito, sinasabi ng mga loyalista dito mga kababayan, bakit ikinatuwa daw ng mga DDS yung pagkawala ni Mima? Hindi natin sila masisi. Yung itinanim ni Mima, kakaiba, puro mura ang iniwan niya nung siya ay nabubuhay. Mga kababayan ko, si Aling Marie sumabog sa galit, galit na galit sa mga DDS at Duterte. Binibintang na naman sa mga Duterte yung pagkawala ni Mima. Yan yung mga nasa comment. So mamaya ipapakita natin ano yung pinanggagalingan ng galit ni Aling Marie. Kilala nyo si Aling Marie, yung medyo may edad na. 80-year-old na yata ito pero aktibo pa rin sa social media. Isang vlogger na Marites. Na kung ano-ano rin yung mga lumalabas sa kanyang bibig. O ituloy pa natin mga kababayan. Ito po. Tang ina mo Sara, tang ina mo Digong, tang ina nila. Nilang mga magnanakaw. Ngayon, pag-usapan natin itong pag-a-abroad na naman ni Inday Lustay. Ang ano ba naman, men? Imbis naman lang i-prioritize niya. 'Di ba yung mamamayang Pilipino? Abay parang nagiging ala abogado, ala katulong or kung ano pa man, 'di ba? Ni former President Duterte, itong si Sara Duterte. Oy, tang ina mo Sara, iniwan na kayo ni Kodul, bukbok mga hayop. Ngayon, anyway, sige pag-usapan natin. Sinukuan na. Oo. Ng mga legal team ninyo, oo, itong kampo ninyo, sinukuan. Either walang pambayad, delaying tactics, or so whatever. Kasi sa akin nakikita, kahit naman nata sinong maging defense team ni Digong, mahirapan. Paano mo ipagtatanggol yung may 8,500 pages na ebidensya tapos almost 24 hours na video clip against sa kanya? Sige nga, utang ina, bayaran nyo ako ng bilyon, hindi ko makakaya ipagtanggol si Digong na mamamatay tao. Wow, kahit bayaran daw siya ng bilyon. Ano yung lumalabas na nagkaonsehan? 2.5 million. Tapos hinahanap yung parte. Wala daw siyang parte. Kaya sabi niya, wag nyo akong kinukupal. Maliit lang ang kalookan. Yun, parang nagkaonsehan dito mga kababayan. Yun yung lumalabas sa mga chat group na na-screenshot po na ikinokonekta sa pagkawala ni Mima. Meron pang lumalabas dito mga kababayan, yung away niya sa kalsada. Di natin alam kung totoo. Yung lumalabas na ito, may kaaway siyang nakamotor, nagkamurha, nagkasampalan ng mura, malulutong. Kung gaano yung pagmumura niya dito, ganun din yung pagmumura niya dun sa nakamotor. O, tingnan nyo mga kababayan. Si Sara nga, hindi niya mapagtanggol sa kanyang sarili. Yung legal counsel niya pa kaya, yung defense team pa kaya nila. Kung kaya nang ipagtanggol ni Sara Duterte ang kanyang sarili sa impeachment, baka mapabilib niya na ako na kaya na nilang ipagtanggol itong si Duterte dyan sa Dahig na Netherlands.
Now anyway, isa pang issue, putang ina mo, pumutok ng bulkang Mayon, pero itong pagputak ng bunganga ko, hindi titigil sa'yo. O, kita nyo mga kababayan, kahit tumigil daw yung bulkang Mayon sa pagputok, pero yung bunganga ni Mima, hindi titigil sa pagbayo kay Sara. Grabe no, ang bunganga ni Mima. Sa totoo lang mga kababayan, nakakaawa rin si Mima dahil nagamit nga lang ito. Mga kababayan, pwede namang mag-vlog eh. Pwede kang mag-vlog yung chillax lang. Pwede kang maging political vlogger. Yung chillax lang. Yung meron kang naratibo, meron kang intelligent thinking, yung critical thinking, meron kang naibabahagi na facts. Meron kang karunungan na naibabahagi. Dito mga kababayan, puro mura, puro mura. Kaya hindi natin masisi yung mga nagmamahal kay Tatay Digong na ikatuwa itong nangyari kay Mima. Nakakaawa nga si Mima mga kababayan. Yun nga lang, masama ang kanyang itinanim nung siya ay nabubuhay pa. O, tignan nyo. Naku po, kaya pala. Yan ang sabi, kaya pala. Yun ang sinasabi ng mga komento. Ang ina men, nagmamahal na yung bilihin. Pero puta, etong si Sara Duterte tuloy lang sa paglipad. Talagang wow, Wonder Woman yan. Wonder Woman na magnanakaw. Pero alam nyo eto haka-haka ko lang to yung paglabas-pasok ni Sara Duterte ng bansa, I think para sa akin, ano na yan indication na yan ng parang outflow, inflow ng pera nila. Tangina, kaysa ma-freeze yung asset ko, mag-deposit na lang ako sa ibang bansa. Yun lang yung sa tingin ko idea ko lang yun. O isipin nyo mga kababayan kung ano-ano yung mga mga ideya niya na lumalabas sa kanyang bibig. Masisisi mo ba yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na magsabi ng ganyan na ha 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 ha. Buti nga, naku, nakakaawa naman. Yun nga lang, yung pinanggagalingan ng galit ng mga DDS, hindi natin sila masisi. O ito pa. Meron pa dito mga kababayan ko. Pakita pa natin kung ano yung mga marami po ito. Mama, ipapakita natin si Aling Marie. Ito pa, marami po dito. Check natin. Ay, wala na. This may be because of technical error that we're working to get fixed. Nako. Wala na. Yung si Miko, wala na. Hindi na natin ma-search yung Nako po. Mga kababayan. Yung page ni Miko Pugay, wala na. Hindi na natin makita. So ito, ipakita natin. Ito si Aling Marie na lang. Ito po, mga kababayan. Ito, galit na galit sa Aling Marie. Ano kayong masasabi niya sa pagpano ni Mima? Ito po. Bakit kayo kinakalaban ng mga vloggers na hindi naman nila pangarap na kayo ay murahin? At ibalik sa inyo ang mga kabalahuraan ninyo. Yung mga pambabalahura nyo ay masahol pa sa ginagawang laban ng mga vloggers na inyong binabalahura. Si Aling Marie hindi sanay magmura kahit sa loob ng bahay. Pero dahil sa sobrang niyong kabalahuraan, kabastusan, kalaswaan, na tila wala kayong ina, wala kayong kapatid, wala kayong asawa, wala kayong kasamang babae sa loob ng bahay, wala kayong anak na babaeng dapat ingatan na maaaring ang ginagawa niyong pambabastos sa mga kababaihan ay pwede rin gawin sa inyong mga kadugo na mga babae rin, lalo na sa inyong ina, kapatid na babae, asawa, anak na babae, pamangking babae, pinsang babae. Bakit kayo nasasaktan sa mga binablog namin? Hindi naman kayo ang binabanatan namin. Kasama kayo sa aming ipinaglalaban. Kasama kayo sa magiging tagumpay ng bayan
na wala namang aapi, wala nang magnanakaw sa ating mga inaambag. Bakit kayo tuwang-tuwa sa mga kriminalidad na nangyayari? Bakit nawala ang pagsamba nyo sa Panginoon? Bakit ang pagsamba nyo'y napunta sa mga Duterte? Ano ang inyong nilunok? Ano ang inyong nilamon? Bakit kayo nagkaganyan? Dati ang Pilipinas ay walang ganitong mga pangyayari na mga inosente at wala din ang mga vloggers na nakikipaglaban sapagkat walang ganyan namang nangyayari sa gobyerno. Banta, pagpatay, kalaswaan, panghihiya, pagsira ng reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo, pagsira ng reputasyon ng kapwa Pilipino. Hindi nyo naiisip yan? Walang duwag sa ipinanganak ng Diyos. Walang duwag sa mga isinilang at binigyan ng buhay ng Diyos. Walang duwag kung ang mahal na Jesus hindi na duwag na harapin ang kamatayan at pagpapahirap ng mga taong nilikha lang ng Panginoon. Tao pa kaya? Nagkatawang tao si Jesus para ipakita na walang duwag, walang dapat matakot. Kung kayo na mga nambabalahura sa aming mga vloggers, ano ba ang napala nyo? Kung napatay man nyo si Mima, kung pinatay man si Mima, anong napala nyo? Hindi ba't kayo ay lalong nalulugmok sa impyerno? Pumapalakpak, tuwan-tuwa. Humahalakhak ang mga puso nyo dahil may pinatay na namang vloggers. At si Mima ay ginawang sample muli, kagaya ni Kuya Percy, para patahimikin ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. Ayan mga kababayan, kinokonek na naman sa politika. Aling Marie, mag-imbestiga muna kayo bago kayo mag-conclude kung saan nagmula. Ba't di nyo imbestigahan yung dating live-in partner ni Mima? Na bago mangyari, nabugbog si Mima ng kanyang ex live-in partner. Na sabi doon, hindi pa sinoli yung mga cellphone niya na iPhone. At bago mangyari yan, nagkakasagutan na online na regarding sa iska-scandal na yan. Naku, meron pang lumabas mga kababayan na ito bali-balita. Ito daw yung huling kahuli-hulihang binanggit ni Mima. Hanapin daw si Boss B. Yun po ang sabi mga kababayan. Hanapin daw si Boss B pag may nangyari sa kanya. Naku po, totoo kaya ito mga kababayan ko? O, may ipapakita pa ako sa inyo ha. Saglit lang, meron ipi-play lang natin ng konti ito. Bakit di kayo lumaban ng patas? Kung galit kayo sa mga vloggers na may ipinagtatanggol, di banatan nyo rin yung ipinagtatanggol namin? O, ayan mga kababayan, yan yung mga banat ni Aling Marie. Naku, kinokonek na naman sa mga kung ano-ano, mga kababayan. Kagaya daw kay Percy Lapid. Naku po. Kung kani-kanino ibinibintang, gaya ni Talakera. Kung kani-kanino ibinibintang. O eto, may ipapakita ko sa inyo mga kababayan na bakit nagagalit yung mga nagmamahal kay Tatay Digong. Ito po. Tignan nyo po ito ha. Wait lang. Bakit kailangan nyo pumatay? Para kayo'y katakutan? Hindi nyo ba alam? Na kung alam lang siguro ni Mima na siya'y papatayin, baka siya ay pumatay din. O ayan mga kababayan, si Aling Marie, antayin nyo yung investigation Aling Marie, hindi yung nag-iimbesti
yung sarili nyo ng conclusion kung kani-kanino kayo nagbibintang. Summer Sweet. Summer Sweet. Are. Celeb. Check natin ito ha mga kababayan ha. O ayan mga kababayan. Check natin to. Wait lang mga kababayan. O ayan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Mag-comment po kayo. So, ayan po. Yan po yung mga balita. Kayo na maghusga kay Aling Marie ang anong masasabi nyo dito. Okay po, this is The Wonders Philippines at i-like at i-share ang video ito. Salamat.